Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako si Binibining Hilary K. Castro, ang magtatalakay sa El Filibustrismo, Kabanata 31. Ang pamagat, ang mataas na kawani. Ang tanging laman ng pahayagan sa Maynila ay tungkol sa isang nabunyag na patayang naganap sa Europa. Ang pagbibigay karangalan at pagpupuri sa ilang pedektor sa Maynila at sa tagumpay ng operatang Pranses. Kaya't bahagya na lamang ang napaglaanan ng balita tungkol sa mga katampalanasang ginawa ng mga lalawigan sa isang pangkat ng tulisang pinagmumunuan ng mga matanglawin. Lumabas lamang ang latlathala ng lalarawan ng kakilabot ng pangyayari kapag niluluuban ay isang Kastila o mga kumbento. Hindi man lamang napabalita sa mga pahayagan tungkol sa nangyari kay Huli. Sa mga lipunay may kaunting bulong-bulungang ngunit malabo. Ang tiyak na laman nila ay ang pag-alis ng bayang iyon ni Padre Camora upang manirahan sa kumbento sa Maynila. Awa pa si Bensib sa Praile. Ito raw ay mabuting kalooban. Dahil sa pagsisikap ng mga kamag-anakan ng mga nabilanggo na hindi pinansin ng mga gugol ang handog at paghihirap. Ang unang nakalaya ang mga mag-aaral. Nauna si Makaraig at ang nahuli ay si Sagani pagkat natanggalan ito bago nakarating sa Maynila si Padre Florentino. Ang tanging hindi lamang nakalaya ay si Basilio. Nakasandal pa sa kasalanang na pagkaroon ng aklat ng bawal. Hindi naman malaman kung ang sinabihan niya'y ang aklat ng medisinang legal ay toxicology ni Doktora Mata o ang ilang pahayagan tungkol sa mga bagay-bagay na sa Pilipinas nang natagpuan sa kanya. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio. Ngunit, lalo yung nakasama ng nalaman ng Kapitan General na ito ay naging utusan lamang. Sinabi ni Kapitan General na kailangan may matira kahit isa upang mailigtas ang karangalan ng kapangyarihan at huwag masabing sila ay mag-ingay ng katakot-takot ng walan namang dahilan. Pinangatawan ng mataas na kawani ang pagtatanggol kay Basilio. Ipinaalala ng kawani ang tungkulin ng general sa bayan. Ang karapatan ng mga Pilipinong maghimasik sapagkat pinagsamantalahan sa halip tangkilikin at pairalin ng matuwid ang kabihasan, kalayaan at karunungan. Ngunit sinagot siya ng general na wala itong kinalaman sa bayan sapagkat hindi naman ito humihirang sa kanya. Lalong lumubaha ang alitan ng mataas ng kawani at ang Kapitan General. Nang nasa kanyang sasakyan ang mataas na kawani ay nasabi niyang serong Indio ang sumunod. Kapag sa ibang araw ay makapagsarili kayo, ay alalahanin ninyo ang Espanya ay may pusong tumibok dahil sa inyo. Ang nakitunggali ng dahil sa inyong mga karapatan. Karaan ng 2 oras ay hinarap ng mataas na kawani ang kanyang pagbibitiw sa katungkulan at ipinababatid ng kanyang pagbabalik sa Espanya ng unang kurelong aalis. At dun lang nagtatapos ang Kabanata 31 ng El Filibustrismo.